Kaya pag-aaralan natin ang tungkol sa templo ni Zerubbabel at ang subtitle ngayon ay Mga Kagamitan para sa Templo. Ang una ay si Seda Wood, Seda, tama ba? Ang mga materyales para sa templo. At ang salita ng buhay ay nagmumula sa Ezra 3, versikulo 7 hanggang 8, Ezra 3, versikulo 7 hanggang 8. Babasahin ko ito para sa'yo. Nang magkakayoy, nagbigay sila ng salapi sa mga mason at mga karpintero, at pagkain, inumin at langis sa mga Sidonyo at sa mga Tireyo, upang dalhin si Sedaut mula sa Lebanon patungo sa dagat ng Jopa ayon sa pahintulot na natanggap nila mula kay Ciro, hari ng Persya. Ngayon, ng ikalawang taon ng kanilang pagdating sa bahay ng Diyos sa Jerusalem, ng ikalawang buwan, sinimulan ni na Jerubabel na anak ni si Alpiel, Jesua na anak ni Jojaro, at ng iba pa nilang mga kapatid, mga pari at ng mga Levita, at lahat ng dumating mula sa pagkabihag sa Jerusalem, ang gawain at hinirang ang mga Levita mula 20 taong gulang pataas upang pangasiwaan ang gawain sa bahay ng Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Amen? Kaya pag-aaralan natin ang tungkol dito. Nakalimutan kong ipakita ang banal na kasulatan. Kaya, ang Sedaud. Pag-isipan natin ang pangkalahatang impormasyon tungkol sa Sedaud. Ang Sedaut ay isang genus ng mga punong coniferous. Sa pamilya ng halaman, ang Piaceae, sa Ingles, ang ibig sabihin ay isa ito sa mga puno ng pino. Tama ba? Isa yan sa mga puno ng pino, di ba? Isa ito sa mga puno ng pino at tumutubo ito sa kanlurang Himalayas sa taas na 1,500 hanggang 3,200 metro. Kaya nga lumalaki ito sa mas mataas na lugar, hindi ba? Gayon din, lumalaki ito sa rehiyon ng Mediterranean. Lalo na binibigyang diin ng Dibya ang seda mula sa Lebanon. Napakaganda nito, Lebanon, di ba? Ang altitude ng rehiyong ito ay humigit kumulang 1,000 metro hanggang 2,200 metro, 2,200 metro. Ang seda ay kilala bilang isang puno na kayang mabuhay sa temperaturang kasing baba ng negatibo 25 degrees Celsius. Tama? Kaya, nangangahulugan ito na ang punong cedro na ito ay tumutubo sa malamig at tuyong rehiyon. Aba, tuyong rehiyon. Kapag lumalaki ito, kadalasan ay lumalaki ito ng hanggang 30 metro at hanggang 40 o sa bihirang mga kaso, lumalaki ito ng hanggang 60 metro. Kung sa tingin mo ay mga 3 metro ang taas ng kisame mo, isipin mo na ito ay gusali sa ika-10 palapag o ika-12 palapag o baka ika-20 palapag. Talagang matangkad at matangkad ito. At nabubuhay din ito ng hanggang 900 hanggang 1,000 taon. Nabubuhay ito ng humigit kumulang 900 hanggang 1,000 taon. Kaya dahil sa mga kadahilanang ito, mayroong itong banayad na tekstura at kahanga-hangang aroma. Kaya magandang gamitin ito bilang materyales sa pagpapatayo ng marayang lugar o mataas na lugar, di ba? At saka diretso ito. At siksik at malakas. Ang huli, hindi ito madaling mabulok dahil kailangan itong dumaan sa lahat ng magaspang at mahirap na temperatura at kapaligirang ito. Hindi ito madaling mabulok. Kung bibigyan kita ng kaunting karagdagang impormasyon para magamit para sa materyales sa pagtatayo o mga materyales sa konstruksyon, kailangan itong lumaki ng hindi bababa sa mga 300 o 400 taon. Kaya kung ikaw, ibig kong sabihin, hindi natin ito nakikita ng normal, pero sa Biblia, kapag ang seda na ito ay ginamit para sa gusali, nangangahulugan ito na ang seda ay mga 300 hanggang 400 taong gulang na. Nakikita mo naman na napakamahal, di ba? At napakamahal na materyales na gagamitin para sa gusali, tama ba? Kaya, ang pangalawang numero ay, ano ang mga gamit nito sa Biblia? Di ba? Ano ito ginagamit sa Biblia? Una ay ang paglilinis para sa kitungin.
paglilinis para sa ketunin. Kung titingnan mo ang Levitico 14, versikulo 4 hanggang 8, Levitico 14, versikulo 4 hanggang 8, makikita mo sa screen. Kung magkagayoy, mag-uutos ang saserdote na kumuha ng 2 malinis na ibon at ihahanda ang kahoy at isang iskarlata, isang panali at hisopo para sa taong lilinisin. Iuutos din ng pare na patayin ang isang ibon sa isang sisidlang lupa na may tubig na umaagos. Tungkol naman sa buhay na ibon, kukunin niya ito kasama ang sedro, ang kahoy, ang pulang sinulid at ang isopo at ilulubog ang mga ito. At ang buhay na ibon sa dugo ng ibong pinatay sa ibabaw ng umaagos na tubig. At 7 beses niyang iwiwisik sa taong lilinisin mula sa ketong at ipapahayag siyang malinis at pakakawalan ang buhay na ibon sa malawak na parang. At ang taong lilinisin ay maglalaban ng kanyang mga damit at mag-aahit ng lahat niyang buhok at maliligo sa tubig at magiging malinis. Pagkatapos nito, maaari na siyang pumasok sa kampo, ngunit mananatili siya sa labas ng kanyang tolda sa loob ng 7 araw. Tama, ito ay isang ritual ng paglilinis, di ba? Hindi ito ang lunat sa paglilinis, ha? Tama ba? Dito nawawala ang ketong, di ba? Kapag ang isang tao ay gumaling na sa ketong, dapat niyang iharap ang kanyang katawan sa pari, tama ba? At dapat gawin ng pari ang ritual na ito ng paglilinis upang ipahiwatig, ipahayag at ipahayag na siya ay malinis na ngayon, tama ba? Kaya ang Levitico 14, versikulo 4 hanggang 8 ay tumatalakay tungkol dito. Ang katapusan, ang ritual, tama ba? Ang seremonyang paglilinis pagkatapos niyang gumaling, tama ba? At ito, ang kahoy na itinakda ay isa sa mga bagay na ginamit para sa paglilinis na ito. At masasabi natin, dahil gaya ng sabi natin, ang kahoy na itinakda ay hindi madaling mabulok, tama ba? Hindi madaling kapitan ng fungus. Kaya kinakatawan nito na ang katawang ito, ang katawan ng lalaking ito, ay malaya mula sa nabubulok na ito o sa fungus, tama ba? Kaya natin intindihin ito sa ganitong paraan. At pangalawa, sa Biblia, ginamit ito sa pagtatayo ng bahay ni David at ng bahay ni Solomon, tama ba? O masasabi nating palasyo, tama ba? Palasyo ni David o palasyo ni Solomon? Makikita mo iyan sa 2 Samuel 7, talata 2. 2 Samuel 7, versikulo. Sinasabi nito na sinabi ng hari kay Nathan na propeta, tingnan mo ngayon, ako ay naninirahan sa bahay ni Zedea. Ngunit ang kaba ng Diyos ay nananatili sa loob ng mga tabing ang tolda. Kaya ito ang panahon, David, kung kailan hindi pa naitayo ang templo. Kaya't si David ay nag-aalala tungkol sa eksalya habang siya'y nabubuhay sa napakaraniang impyerno na ang kaban ng Panginoon ay nasa loob pa rin ng tolda. At sa 1 Hari 7, talata 2, sinasabi nito, 1 Hari 7, talata 2, sinasabi nito, at siya'y nagtayo ng isang bahay sa gubat. Lebanon, ang haba nito ay 100 siko at ang lapad nito ay 50 siko at ang taas nito ay 30 siko sa ibabaw ng 4 na hanay ng mga haligi na may hanay ng mga biga sa mga haligi. Tama? Kaya makikita natin na hindi lamang ang templo, kundi pati na rin ang bahay ni David, ang palasyo ni David, ang palasyo ni Solomon ay napakaranya. Siyempre, sila ang pinakamahalagang panahon ng bansang Israel. Sila ang pinakamalakas at pinakamayaman. Marahil hari sa kasaysayan ng Israel. Kaya ginamit ang kahoy na seda na ito. At pangatlo, ang templo ni Solomon. Ito ay ginamit para sa templo ni Solomon. Isa Hari 6, versikulo 9, sinasabi rito, kaya itinayo niya ang bahay at tinapos at tinakpan ang bahay ng mga biga at mga tabla na seda. Isa Hari 6, versikulo 15 hanggang 16. Sabi rito, pagkatapos ay itinayo niya ang mga dingding ng bahay sa loob gamit ang mga prowa na yari sa seda. Mula sa sahig ng bahay hanggang sa kisame, binalutan niya ng kahoy ang mga dingding sa loob. Binalutan niya ng mga pana na gawa sa kahoy na sipres ang sahig ng bahay. At siya'y nagtayo ng 20 siko sa likurang bahay ng bahay na may mga busog na yari sa seda. Mula sahig hanggang kisame, itinayo niya ang mga ito para rito.
sa loob bilang panloob na santuaryo, maging bilang kabanal-banalang lugar. Kaya una Hari 6, binabanggit dito ang tungkol sa ang kabanal-banalan at ang banal na lugar, tama ba? Ang kabanal-banalang lugar at ang banal na lugar. Ang santuaryong ito ay natatakpan ng mga kahoy. Kaya ito ang mga lugar kung saan ginagamit ang kahoy na seda. Ibig kong sabihin, sa literal na pagsasalita, sa pisikal na pagsasalita, gaya ng sinabi ko, ang kahoy na seda na ito ay tumutubo lamang sa isang partikular na lugar. At alam mo, ang lugar ng Mediterranean ay kung saan ito ay napakamahalumigmig at mainit, hindi ba? Ngunit sa Lebanon, ang gilid ng bundok, kapag may mga altitude na humigit kumulang 1,000 metro o mga 2,200 metro, kaya isa itong bihirang puno at bihira itong makuha. Ang hirap makuha. Mamahaling material yun. At gayon din, mayroon itong magandang kalikasan, magandang katangian para sa gusali na gagamitin bilang materyales sa pagtatayo. Kaya maiintindihan natin na ito ay ito. Ang mga puno ng seda ay ginagamit sa pagtatayo ng bahay o palasyo o ng templo. At ayon sa pangunahing kasulatan na yon, makikita natin na hinihiling ng Diyos sa mga tao ng Israel na gamitin din ng mga seda na ito para sa templo ni Jeroboam. Kaya, nauunawaan natin na ang mga punong seda na ito sa Biblia ay ginamit sa iba't ibang okasyon. Kaya ano ang mga kahulugan? Anong kahalagahan ng isang seta? Kaya, ang pagiging numero 3 ang kahalagahan ng isang seta. Una, ito ang piling puno, sabi ng Biblia. Ito ang pinakapiling puno. Kaya sa Jeremias 22 versikulo 7 sinasabi, sapagkat magtatalaga ako ng mga mangwawasak laban sa iyo. Bawat isa ay may kanya-kanyang sandata at puputulin nila ang inyong mga piling seda at itatapon ang mga ito sa apoy. Kaya ang seda ay kilala bilang isang piling seda na nangangahulugang may angking ganda, di ba? Ito ang pinakamagandang puno. Ito ang pinakamagandang puno, di ba? Mayroon itong ganong katangian. Si seda isang pinakamapihi. Ang seda ang pinakamagandang puno. Tama? Ang seda ang pinakamagandang puno. Ito ang may pinakamaraming kagandahan, di ba? Ang pinakagwapo doon, di ba? At po pangalawa, sinasabi ng Biblia na ito ang pinakamataas na puno. Ito ang pinakamataas na puno. Isaías 2, versikulo 13. Isaías 2, versikulo 13, sinasabi nito, ito ay magiging laban sa lahat ng seda ng Lebanon na matayog at nakaangat, laban sa lahat ng ensina ng Basan. Ama, kaya ang seda na ito ng Lebanon ay kilala bilang napakataas, tama ba? At itinahas. Ito ang pinakamatakad. Ito ang pinakamataas na puno. Amos 2, versikulo 9. Amos 2, versikulo 9. Gayunmay, ako ang pumuksa sa mga Amoreo sa harap nila. Bagamat ang kanyang taas ay kasing taas ni Sedas at siya'y malakas na gaya ng baka, winasak ko maging ang kanyang bunga sa itaas at ang kanyang ugat sa ibaba. Dito, muli, ang setup ay ginagamit bilang simbolo upang sukatin o upang simbolohin upang ipahayag ang kadakilaan, tama ba? Ang babaeng tagabayan o ang kamahalan ng isang bagay, tama ba? Kamahalan. Bueno, maaaring nagtataka kayo kung bakit natin pinag-aaralan ito, hindi ba? Ang seda ang may pinakamaganda sa loob, at ang pinakamaganda sa loob. At si Satanas ay may ganitong kataas-taasan. Gagamitin ko ang salitang kamahalan, di ba? Yon o ang pinakamataas. Pero ang ibig sabihin nun ay ang kamahalan, tama ba? Kaya sino, kung tatanungin ko, ang may pinakamagaganda nitong siya? At sino ang may ganitong kataas-taasan? Kataas-taasan? Sino ang pinakamataas? Si Hesukristo yun, di ba? Hesukristo? Ang paglalagay ng puno ay sumisimbolo kay Jesus sa espiritual na paraan, tama ba?
Ibig kong sabihin, sa pisikal na anyo, oo, ito ang piling puno at ito ang pinakamataas na puno. Ngunit ang ipinahihiwatig nito, ang kahulugan nito, ang inilalarawan nito ay may kaugnayan kay Heso Kristo. Pangatlo, ang kahalagahan ng seda ay ang masaganang paglago. Masaganang paglago, tama ba? O malakas na paglago? Kung titingnan mo ang awit 92, talata 12, sinasabi nito, ang matuwid ay giging hawa na parang puno ng palma. Siya'y tutubo na parang sedro sa Lebanon. Kaya't kapag ito ay lumuunlad at kapag ito ay lumago ng maayos, kapag ito ay lumago ng malakas, kapag ito ay lumago ng sagana, ito ay inilalarawan mismo sa kung paano dahan-dahang tumutubo ang punong sedro. Kaya sa kabuuan, sa pangkalahatan, itinuturo nito sa atin na dapat ihayag ng templo ang kabutihan ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos, at ang kanyang kasaganaan. Ang seda ay ginagamit para sa templo ng Diyos o hiniling sa mga tao na gamitin ang seda para sa templo ng Diyos. Nangangahulugan ito na dapat ihayag ng templo ang kabutihan, kadakilaan at kasaganaan ng Diyos. Siyempre, gaya ng sabi ko sa pisikal na aspeto nito, dahil maganda ito para sa materyales sa pagdatayo, oo, maiintindihan natin. Dahil mahal at maluho ang material nito, oo, maiintindihan namin. Ngunit ang kahulugan nito sa atin, 'di ba, sa espiritual na aspeto ay bilang templo, hindi lamang ang pisikal na templo, kundi bilang templo na dapat nating katawanin, dapat nating ihayag ang kabutihan ng Diyos, tama ba? Ang kagandahan ng Diyos at ang kadakilaan ng Diyos, tama ba? At ang kanyang kasaganaan sa ating buhay. Tayo ang templo ng Diyos, ayon sa unang Korinto 3:9 o talatang 16 o 6:19. Kaya dapat tayong mamuhay upang magpatotoo sa kabutihan, kadakilaan, at kasaganaan ng ating Ama. Kaya kung tayo ang templo ng Diyos, hindi natin dapat magdulot ng anumang pinsala o pinsala sa mga tao. Pero dapat nating gawin o kahit anong kapaitan sa mga tao, di ba? Ngunit dapat nating dalhin ng kabutihan, kadakilaan at kasaganaan na ito ng ating Amang Diyos, hindi ba? Kaya, pang-apat, ang malaking numero 4 ay isang aral ng redemptivismo, aral ng mga redemptivista. Kaya, upang maunawaan si Seda, kailangan nating maunawaan ang Ezekiel 17, talata 22 hanggang 23. Mahalaga ito. Ezekiel 17, versikulo 22 hanggang 23. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kukuha rin ako ng isang usbong mula sa matayog na tuktok ng seda at ilalapag ko ito. Puputulin ko ang isang malambot na sanga mula sa tuktok ng mga batang sanga nito at itatanim ko ito sa isang mataas at matayog na bundok. Sa mataas na bundok ng Israel, itatanim ko ito upang ito ay magsanga at mamunga at maging isang maringal na seder. At ang bawat uri ng mga ibon ay mamumugad sa ilalim nito, na mamumugad sa lilim ng mga sanga nito. Kaya, ang unang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin ay mayroong isang puno ng cedar at isang maliit na sanga ang kinuha at itinanim sa isang mataas na bundok. At lumago ito at naing sagana, kaya't ang lahat ng uri ng ibon ay dumarating at gumagawa ng mga silungan doon. Sa una, ito ay nagpapahiwatig na sa pamamagitan ni Jerubabel, ang seda ay nangangahulugang Jerubabel. Kaya sa pamamagitan ni Jerubabel, paumanhin, ang sanga, isang sanga, ay nangangahulugang Zerubabel. Kaya sa pamamagitan ni Zerubabel, ibabalik ng Diyos ang mga tao ng Israel sa Jerusalem at isasauli sila sa dati nilang kalagayan. Tama ba? Isang maliit na sanga mula sa puno ng seda. Tama, ang kinuha at itinanim ito sa bundok ng Israel. Tama ba? Kaya ipinapahiwatig nito na sa pamamagitan ni Zerubabel, tama, ibabalik ng Diyos ang mga tao ng Israel sa Jerusalem
at ibabalik sila roon. Tama ba? Gayunpaman, mayroong isang ganap na pag-unawa. Sa huli, ipinapahiwatig nito na sa pamamagitan ng Mesiyas, ang Diyos ay magbibigay ng isang kaharian kung saan ang buong sangkatauhan ay daraping at magpapahinga. Sa pamamagitan ng Mesiyas, kaya sa pagkakataong ito, ang isang maliit na sanga na ito ay sumisimbolo sa Mesiyas. Ang isang maliit na sanga ay sumisimbolo kay Jesus Kristo. Kaya una sa lahat, tingnan natin ito. Ang sanga ay kinuha mula sa matayong natuktok, tama ba? At ang salitang Hebreo para sa mataas ay silid. Nakikita mo naman ang Hebreo dyan, di ba? At ang ibig sabihin nito ay matayog, mas mataas o itinaas. Ipinapakita nito ang kadakilaan ng Mesiyas na nangangahulugan ang kabanalan ni Jesucristo. Kaya, ang cedar ay sumisimbolo sa pinakamataas at ang maliit na sanga ay kinuha rin mula sa mataas na cedar. Kaya ito ay sumisimbolo sa kadakilaan ng Mesiyas na siyang kabanalan ni Jesucristo. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay kasama ng Diyos. Si Jesus ay Diyos at si Jesus ay kasama ng Diyos. Pagkatapos, inilarawan si Twig bilang isang maaong bata. Ang salitang Hebreo para sa malambot ay rak, na nangangahulugang malambot, gayon din, mahina at mapagkungkaba. Kaya, ipinapakita nito ang kahinaan o ang kababaang loob ng Mesiyas. Ang kahinaan ng kababaang loob ng Mesiyas na siyang pagkatao ni Hesukristo. Diyos si Jesus, tama ta. Si Jesus ay kasama ng Diyos at si Jesus ay Diyos. Ayon kay Wang, isa, gaya ng alam natin. Ngunit, siya ay dumating sa anyong tao. Siya ay walang hangyan. Siya ay walang hadlang. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ngunit, siya ay dumating sa anyong tao na limitado ng panahon at espasyo na nililimitahan ng lahat ng bagay. Siya ang pinakamataas na setup. Ngunit pagkatapos ay kinuha ang punong ito na mahina, na mapagkumbaba, na malambot, na mas malambot. Kaya't nangangahulugan iyan na si Jesus ay naparito sa anyong tao na may limitasyon at may hangganan. Kaya kung titingnan mo ang 1:1.14, sinasabi nito, at ang sanglibutan ay naging laman at tumahan sa gitna natin at nakita natin ang kaluwalhatian nito. Kaluwalhatian gaya ng sa anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang mundo ay naging laman. Ang Diyos ay naging laman. Ganon dumating si Jesus. At iyon ay inilalarawan sa pamamagitan nito sa Gia 17, talata 22 hanggang 23. Pangalawa, ang makikita natin dito, gayon din ang Isaiah 53, talata 2. Isaiah 53, talata 2. Sinasabi nito, inilalarawan nito ang tungkol sa anak ng tao. Tama ba? Sinasabi nito, sapagkat siya'y lumaki sa harap niya na parang murang usbong at parang ugat sa tuyong lupa. Wala siyang baling kinipin na anyo o karilagan na dapat nating pagmasdan, ni anyo na dapat nating maakit sa kanya. At pangalawa, mula sa Ezekiel 17, versikulo 22 hanggang 23, ang makikita natin ay ang maliit na sanga na ito ay itinanim sa mataas na bundok ng Israel. Etola. Sabi nga, ang maliit na sanga na ito ay kinuha at itinanim sa mataas na bundok ng Israel, hindi ba? Kaya mataas na bundok ng Israel, itatanim ko ito, di ba? Ayon sa Isayas, Kabanata 40, talata 9, Isayas 40, talata 9. Ang mataas na bundok ng Israel ay nangangahulugang Zion o Jerusalem, tama ba? Isayas 40, versikulo 9. Sinasabi nito, umakyat ka sa mataas na bundok o Sion na tagapagdala ng mabuting balita.
Ilakas mo ang iyong tinig nung may kapangyarihan o Jerusalem, tagapagdala ng mabuting balita. Itaas mo ito, huwag kang matakot. Sabihin ninyo sa mga lungsod ng Juda, narito ang inyong Diyos, di ba? Kaya, ang mataas na bundok ng Israel ay nangangahulugang Sion o Jerusalem. Kaya, kung titingnan mo ang awit, 2, talata 6, at Zacarias 8, versikulo 3, maari mo itong isulat at basahin sa bahay. Itinuturo nito sa atin na si Jesus ay darating sa bansang Israel at aahon sa Jerusalem. Si Jesus ay darating sa anyong tao at ang bahaging ito ay nagpapahiwatig at nagsasabi sa atin na si Jesus ay darating sa bansang Israel. At maraming beses, lalo na sa linggo ng pagpapakasakit, siya ay umaakyat sa Jerusalem. At tungong Jerusalem. Pangatlo, ang ISC. Sinasabi sa talata 22 hanggang 23, ang maliit na sanga ay nagiging isang maringal na cedar. Ang maliit na sanga ay nagiging isang marangal na cedar. Ang ibig sabihin ng maringal na cedar ay niluwalhati. Niluwalhati, tama ba? Estado yan, kondisyon yan, ganda yan, nakabawi na ang lahat, di ba? Ito ay isang marangal na sege. Ipinapahiwatig nito na si Jesus, pagkatapos dumaan sa pagpapako sa krus, sa muling pagkabuhay at sa pag-akyat sa langit, ay uupo sa kanan ng Diyos. Si Jesus, nakasama ng Diyos, ay bumaba sa anyong tao, ngunit pagkatapos dumaan sa pagpapako sa krus, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, sa wakas, siya ay mapupunta sa kanan ng Diyos. Siya ay maibabalik sa dati. Magtataglay siya ng maringal na anyo, magkakaroon siya ng maringal na kalagayan at dignidad ni ito. Ipinapakita iyan sa pamamagitan ng ekspresyon na ang maliit na sanga ay nagiging isang maringgal na sanda. Ama, ang maliit na sanga ay naging isang maharlikang sada. Ama, kaya 1b4. Ayan na, babasahin ko muna mula Pedro hanggang sa 4. 3 talata, 22, 1 Pedro 3. Versikulo 22, sinasabi nito, sino ang nasa kanan ng Diyos na umakyat sa langit matapos na ang mga anghel at ang mga kapamahalaan at ang mga kapangyarihan ay napasalailaling sa Kanya? At ang mga taga Pilipos 2, versikulo 8 hanggang 9, mga taga Pilipos 2, versikulo 8 hanggang 9. Sinasabi nito at palibhasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakumbaba sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Oo, hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y lubos na itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kaya ipinapakita niya na si Jesus ay mapupunta sa kanan ng Diyos, na ang kanyang kalagayan, ang kanyang maringal na anyo ay mababawi at maibabalik sa dati. Ano? At pang-apat, sinasabi sa Ezekiel 17, versikulo 22 hanggang 23 na ang mga ibon ay gagawa ng mga pugad. Gagawa ko ng mga pugad doon, di ba? Doon mamumugad. Doon gagawa ng mga pugad ng lahat ng uri ng ibon. Kaya, anong uri? Anong mga ibon? Ano ang mga ibon? Ibig kong sabihin, hindi natin pinag-uusapan ng physical na aspeto nito. Pinag-uusapan natin ang spiritual na bahagi ng spiritual na pag-uunawa nitong Ezekiel 17, talata 22 hanggang 23, hindi ba? Kaya, ang mga ibon dito, syempre, ang ibig sabihin ay mga physical na ibon, tama ba? Gayunpaman, habang papalapit na tayo sa espiritual na pandama, dapat din nating unawain ng mga ibon bilang isang espiritual na pandama. Kaya, upang maunawaan ang kahulugan ng mga ibon, dapat nating tignan ang Ezekiel 31, talata 6. Ezekiel 31, versikulo 6. Sinasabi nito, at ang lahat ng dakilang bansa
ay nanirahan sa ilalim ng lilim nito. Kaya ipinuturo sa atin ni Pastor Philip na sa paraang gramatikal, ang talatang ito ay ginamit bilang paghahambing. Kaya lahat ng mga ibon sa langit at lahat ng dakilang mga bansa ay inihahambing dito. Kaya ang lahat ng mga ibon ay nangangahulugang lahat ng mga bansa, lahat ng dakilang mga bansa. Ang lahat ng mga ibon ay nangangahulugang lahat ng dakilang mga bansa. Kaya ang ibig sabihin nito ay lahat ng mga bansa at lahat ng tao ay lalapit kay Jesus. Si Seda, ang puno, ang ibig kong sabihin, kinuha ang sanga at lumaki itong parang isang marangal na seda. Tama ba? At ang maringal na seda na iyon ay sumisimbolo kay Jesus Kristo. At ang lahat ng uri ng ibon ay gagawa ng pugad sa maringal na seda na iyon. Hindi ba? Kaya eto, lahat ng mga ibon ay sumisimbolo sa lahat ng mga bansa, lahat ng tao, tama ba? At papasok sila kay Jesus at matatagpuan nila ang kanilang lugar doon, tama ba? Kaya lahat ng mga bansa at mga tao ay lalapit kay Jesus. Kung titingnan mo ang Zacarias 8, versikulo 22, sinasabi nito, maraming bayan at mga makapangyarihang bansa ang daraping upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at upang hilingin ang biyaya ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Biblia, maraming bansa at maraming tao ang lalapit kay Hesukristo. At tungo kay Hesukristo. Gayon din, kung pipingnan mo ang pahayag 11, versikulo 15, pahayag 11, versikulo 15, sinasabi nito, at humihip ang ikapitong anghel at may malalakas na tinig na lumitaw sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. Siya ay maghahari magpakailanman. Amen? Ang ibig sabihin nito, ang sinasabi nito ay kapag tumunog ang ikapitong trompeta, ang kaharian ng mundong ito, tama ba? Ano ang mga kaharian ng mundong to? Sa panahon ngayon, masasabi nating isa ang Malaysia sa mga kaharian, tama ba? Isang Singapore sa mga bansang iyon, di ba? Hapon, Korea, China, Indonesia, di ba? Sila ang lahat ng kaharian ng mundong ito, tama ba? Kaharian ng mundo. Ngunit kapag tumunog ang ikapitong trompeta, ano ang mangyayari? Kaharian ng bansang ito, kaharian ng sanlibutang ito, ang mga bansa ng sanlibutang ito ay babaguhin tungkol sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo, kaharian ng ating Diyos. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba diyan? Bansang Malaysia, bansang Singapore, bansang Japan, bansang Indonesia, bansang China, at bansang Korea? Majijin? Ang kaharian ng ating Panginoon, ang kaharian ng ating Hesukristo, ang kaharian ng ating Diyos Amang Ama. Amen? Amen. Maari nating itong paniwalaan, maari nating sabihing Amen dahil iyan ang sinasabi ng Biblia, hindi ba? Dahil nakasulat ito sa Biblia, naniniwala akong gagawin ito ng Diyos. Amen? Kaya sinasabi sa Zacarias 8 versikulo 22, lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao ay lalapit kay Hesukristo. Sinasabi sa pahayag 11, versikulo 15, na ang mga bansa at ang kahariang iyon ay babaguhin tungo sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Dalangin ko na sana'y mangyari ang ganitong himala sa lalong madaling panahon upang makita natin ang mahimalang gawa ng Diyos at mapuri natin ang Diyos. Maluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapatoo, ang kanyang mahimalang gawain sa lupa. Amen. Tama. Kaya, ang konklusyon para sa nayon ay ang seda ay nangangahulugang ang pinakamataas. Tama, ang seda ay nangangahulugang pinakamataas. Tama, sa pamamagitan ng Ezekiel 17, talata 22 hanggang 23, nalaman natin ang tungkol dyan, alam mo na. Ano ang ibig sabihin at nahulugan nito, di ba? Kaya, ang seda ay nangangahulugang pinakamataas.
Si Jesus ay si Seda at si Jesus ang kataas-taasan, hindi ba? Si Jesus ang kataas-taasan. Siyempre, ang ibig kong sabihin, alam mo, isipin mo kung paano ito magagawa. Paano gagawin kataas-taasan si Jesus? Una, siya ang pinakamataas. Natural lang, di ba? Kaya wala naman tayong kailangang gawin, di ba? Siya ang pinakamataas. Ngunit pangalawa, o alam natin na siya ang kataas-taasan, sa harap niya, sa paningin niya, anong dapat nating gawin? Hindi natin dapat iangat ang ating mga sarili ha. Hindi natin dapat iangat ang ating mga sarili sa kanyang harapan. Dapat tayong magtakumbaba, di ba? Dapat nating ibaba ang ating mga sarili bago ang pinakamataas. Yan ang tamang paraan para gawin ito, di ba? Kapag pumunta ka para makita ang iyong kamahalan, ang iyong hari, tama ba? Kung may pagkakataon ta, ibig kong sabihin, kung iisipin mo ang sinaunang panahon kapag nakikita natin ang ating emperador o hari, lahat tayo ay lumuluhod, tama ba? Ibinababa natin ang ating mga sarili sa harap ng ating kamahalan, tama ba? Kung si Jesus ang kataas-tahasan, dapat din nating gawin ang gayon. Dapat nating ibaba ang ating mga sarili. Dapat tayong magpakumbaba sa harap niya. Sinasabi nating alam natin na si Jesus ang kataas-taasan. Sinasabi natin na si Jesus ang sentro, si Jesus ang pinakamataas, ang kataas-taasan. Gayunpaman, kung itataas natin ang ating sarili sa harap niya, kung itataas natin ang ating sarili sa harap niya, kung itataas natin ang ating sarili, kung luluwalhatiin natin ang ating sarili sa harap ni Hesukristo, sinasabi nating alam nating siya ang kataas-taasan, ngunit hindi natin ito ginagawa. Hindi tayo nagsasanay, hindi natin isinasagawa ang ating nalalaman. Kaya ang aralin ngayon ay nagtuturo sa atin na ang seda ay sumisimbolo kay Hesukristo na siyang kataas-taasan. Kaya naman, sa harap niya, dapat tayong magpakumbaba. Dapat nating ibaba ang ating mga sarili. At iyan ay nakasulat sa Ezekiel 17, versikulo 24. Tandaan, nabasa natin, Ezekiel 17, versikulo 22 hanggang 23. Ngayon, sa susunod na talata, sinasabi sa 24, at malalaman ng lahat ng mga punong kahoy sa parang na ako ang Panginoon. Aking ibababa ang mataas na puno, itataas ang mababang puno, tutuyuin ang luntiang puno at payayamanin ang tuyong puno. Ako ang Panginoon. Nagsalita na ako. Isasadua ko ito. Kaya, anong sinasabi ng Diyos? Anong sinasabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, kung may punong nag-iisip na mataas siya, ibababa ko ito. At kung merong mababang puno, itataas ko ito. Kung may berdeng puno, tutuyuin ko ito. Kung meron mang tuyong puno, aking payayamanin ito. Kung ikaw ay mapagpakumbaba, itataas kita. Muli kung iniisip mong ikaw ay mataas at dakila, ibababa kita. Bakit? Dahil ang seda ang pinakamataas. Walang ibang puno na maaring mas mataas o mas mataas kaysa sa seda. Pagkatapos ay si Hesukristo, pagkatapos ay ang ating Diyos. Kaya sa harap ng Diyos, kung itataas natin ang ating mga sarili, ibababa rin tayo ng Diyos. Ngunit kung magpapakumbaba tayo sa harap niya, itataas niya tayo. Iyan ang sikreto ng Biblia. Kung ibaba natin ang ating mga sarili, itataas tayo ng Diyos. Gagawin tayong matagumpay ng Diyos. Gagawin tayo ng Diyos na isang prinsipe. Gagawin tayo ng Diyos na mga anak ng Diyos. Pero kung itataas natin ang ating mga sarili, kung iaangat natin ang ating mga sarili, kung tayo ay magiging mapagmataas, ibabagsak at ibabagsak tayo ng Diyos. Tama ba? Gayon din ang Isaias 2, versikulo 12 hanggang 14. Isaias 2, versikulo 12 to 13. Sapagkat ang Panginoon ng mga hukbo ay magkakaroon ng araw ng pagpaparusa laban sa bawat isa. Sino ang mayabang at matayog? Kung mayroong mang mayabang, kung mayroong mang mayabang, kung mayroong mang nagmamataas, sinasabi ng Diyos na magkakaroon ang Diyos ng araw ng pagtutuos laban sa mga taong iyon at laban sa bawat isa na itinaas upang siya ay maging kabatay, at ito ay laban sa lahat ng sedas ng Lebanon na matayog at mataas. Laban sa lahat ng mga puno ng ensina ng Basan.
Kaya, mga kapatid ko, upang palamutin ang templo bilang tamang lugar na kanyang tinatahanan, dapat nating gamitin ang seda. Dapat nating gamitin ang seda sa dekorasyon nito. Dapat nating gamitin ang seda sa pagtatayo ng templong ito. At ang seda ay nangangahulugang Jesus. Ang seda ay sumisimbolo sa ating kapakumbabaan, hindi ba? Ang ating kababaang loob. Kaya kung tunay nating nais na maging isang espiritual na templo, syempre, kailangan nating itayo ang ating sarili kasama si Hesu Kristo, kasama ang salita ng Diyos, kasama ang salita ng pagtubos, kasaysayan. Ngunit kasabay nito, nangangahulugan ito na kailangan nating magpakumbaba sa harap ng salita ng Diyos sa harap ng ating Panginoong Hesu Kristo. Kung tayo'y magiging isang buhay na halimbawa, di ba? Ng pagtataas at pagdakila kay Hesu Kristo sa lahat ng oras sa ating buhay. Kung gayon, masasabi nating tayo ang templong pinalamutian ni Seda. Tama ba? Si Jesus na itinaas at tayo ay mapagpakumbaba. At ngayon, naniniwala ako na itinuturo sa atin ng Diyos na iyan ang huwaran ng templo. Iyan ang figura ng templo na nais ng Diyos na tahanan. Sa kanan, kaya't dalangin ko na sana'y lahat tayo, ikaw at ako, ay maging templong pinalamutian at itinayo ng sider na ito na taglay si Heso Kristo bilang kataas-taasan at tayo ay magpagpakumbabang lingkod upang ang templong ito ay maging templong kinalulugdang tahan ng Diyos mula ngayon at magpakailanman. Amen? Kaya kung kayo ang templo ng Diyos, ang Diyos ay sasamahan ninyo. Amen? Ang Diyos ay sasamahan ka. Kahit saan ka magpunta, huwag kang mag-alala. Tama. Kahit ano pa man ang mangyari, huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay kasama mo. Tataalagaan ka niya na. Dalangin ko na sana. Oo, naway mabigyan ng ganitong pagpapala ang lahat ng mga taong sasali at makikinig sa salita ng Diyos ngayong gabi